Ngayon naman ho mga kababayan, dumako ho tayo dito kay, Ma'am Myla Roque 'no. Ito ho ang mga banat niya dito kay ano, kay, Ace Barbers. Ace Barbers is an, abusive individual. He abused his, immunity from libel with a claim that I am an incorporator of Lucky South, even when there is no single document linking me to it. Madam Chair. The chair recognizes Senior Deputy Majority Leader Sandro Yes, Marcos. in line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the Vice President. At dahil trending na trending pa rin ho sa mundo ng social media ang ginagawang pambababoy ng mga aso nitong si Tambaluslos dito kay Vice President Sara Duterte, balikan ho natin kung paano pinagtanggol nitong si Sandro Marcos ang budget ng Office of the Vice President. Kung di ho tayo nagkakamali, year 2022 po yan. Pero bago ho natin umpisa ng ating talakayan, isang like at isang subscribe lang ho. Sapat na ho sa atin yan sa PH Update. Isang like lang ho. Kung ayaw nyo mag-subscribe, isang like lang ho. At sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung joint button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Dito sa video na to, pasadaan ho muna natin ang mabilisan ng mga maiinit na kaganapan sa social media. Hindi ho natin malaman kung ano ang deal nitong mga nasa Quad Committee dito kay Tambaluslos. Bakit kailangan nilang gipitin itong mga individual na kagaya nitong si Ma'am Myra Roque. Kasi maliwanag pa ho sa sikat ng araw, yung mga pinadalo nilang resource person dyan sa House of Representatives at Senado na kung saan tinanong nila kung kasama ba itong si Myla Roque sa incorporator ng Lucky South 99. Very consistent ho ang sagot nitong mga pinadalo nila na to. Hindi ho isa itong si Myla Roque sa mga incorporator ng Lucky South 99. Kaya ano ho ba talaga ang gustong mangyari nitong ano na 'to, nitong, si Ace Barbers, 'no? Kasi kasi talagang ano na ho, pambababoy na ho 'to. Pambababoy na ho 'tong ginagawa nitong si Ace Barbers na 'to. Mantakin niyo 'yun, pati pamilya damay-damay na ho. Dahil lamang itong si dating presidential spokesperson Harry Roque, siya ho ang pinagbibintangan na naglabas ng, pulburonic video, sa Amerika, 'no? Itong si dating presidential spokes Harry Roque. Pero sa bagay mga kababayan, kahit hindi ho lumabas yung pulburonic video na 'yan, talagang, nakita na ho natin yung pattern ng administrasyon na 'to. Pagka ikaw, naging vocal ka, dito sa administrasyon na 'to, talagang babanatan at babanatan ho kayo nitong administrasyon ni Marcos Jr. Nakita niyo ho yung nangyari dito kay Ka Eric at dito kay Dr. Loring Badoy. Yung programa ho nila na, Laban Kasama ang Bayan, bumanat ho sila diyan. Tinanong lang ho nila itong si Tambaluslos kung, magkano ang travel expenses ng, Speaker Martin Romualdez. Nag-alboroto ho yung pinakamalaking crocodile diyan sa House of Representatives. Anong ginawa? Lahat ho ginipit nila. Ang, prangkisa ng SMNI, lahat ng programa, pati ho yung mga nasa social media. Wala ho silang pakialam. Yung sa Free TV o kung ano pa man yan, lahat ho ng, konektado sa SMNI, talagang binanatan ho nitong mga crocodile dyan sa House of Representatives. At yung kaparehas na pattern na yun, nakikita ho natin dito sa mga kamag-anak, pamilya, pati ho yung will ng yumao, gusto hong makita nitong mga walang yang crocodile na to dyan sa House of Representatives. Kaya bigla ho talagang nawala ang respeto natin dito sa mga congressman na to noong ginawa ho nila yung mga bagay na yan. Sa bagay, hindi ho natutulog ang sambayan ng Pilipino. Nakikita ho nila kung ano mga pinaggagawa itong mga walang yang to. Unahin na ho muna natin itong ano ba, ito ho. Unahin na ho muna natin itong, balikan ho muna natin na mabilisan. Ang nag-post ho nito walang iba kundi itong si Congressman Rodante Marcoleta. 3 hours ago, nakita lang ho natin, bigla ho tayong, talagang parang merong biglang pag-ikot sa ginagawa nitong mga congressman na 'to. Noong una talagang, kulang na lang buhatin nila itong si Vice President Sara Duterte pagka nagpupunta siya diyan sa House of Representatives. Pero ngayon mga kababayan, makita lang nila itong si VP Sara, itong mga tao na 'to, naglulundagan ho. Naglulundagan ho sila diyan sa House of Representatives. Ayun na nga, mabilisan lang ho 'to, balikan natin. Madam Chair. The chair recognizes Senior Deputy Majority Leader Sandro Yes, Marcos. in line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the Vice President.
'Di ba, nakakawala ho ng respeto itong mga congressman na 'to dahil nung una, talaga naman yung long-standing tradition nila diyan sa House of Representative, walang tanong-tanong pagka present ng, OVP, wala na ho, tapos na, wala ng maraming tsetsa buretso. Pero noong, itong si VP Sara, binanatan na ho itong si Tamba, yung mga, aso nitong si Tamba, naglundagan 'no, para banatan itong si Vice President Sara Duterte. Yun lang ho mga kababayan, isa lang ho yan sa napakaraming ebidensya na kung saan ang, mga nangyayari diyan sa House of Representative, hindi na ho para sa, ikakabuti ng sambayan ng Pilipino. Para sa atin, depende ho kung anong opinyon niyo diyan kasi yung, itong si Vice President Sara Duterte, subok na ho yan sa Davao pa lang, na talagang pagka yang mga Duterte na yan, nagtrabaho para ho talaga sa sambayan ng, sa Davao para sa mga nasasakupan nila at noong pumasok sila sa nasyonal, para ho talaga sa sambayan ng Pilipino. Pagka pinigilan mo o hinarang mo o talagang ginipit mo ang, mga proyekto ng mga Duterte na 'to, ang masasabi lang ho natin dito sa mga crocodile na 'to, pinipigilan ho nila yung mga serbisyo na dapat sana makarating sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan sa galing at husay nitong mga Duterte na 'to. Dito sa bahagi ng video natin na 'to mga kababayan, pasadaan ho natin na mabilisan itong, ano na 'to, itong, nag-trending na video kaninang umaga 'no, na kung saan itong, drag ano na 'to, drag queen ba tawag sa mga ganito, meron ho siyang, dalang larawan at, pinunit ho niya ito, 'no, pinunit ho niya. Pagkapunit ho niya, binigay ho niya yung kalahati, yung, kaya nagagalit 'to si ano, si, Leni Robredo dito sa mga ano na 'to, dito kay, Risa Hontiveros kasi yung hindi consistent yung mga tayo niya sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ito, ayan ho mga kababayan. Ibinigay ho kay ano, kay, Risa Hontiveros at, sabay punit ho niya dito sa larawan nitong tinanggalan inuna talaga sa ulo. Merong ano 'yan, talagang may pagka-brutal itong si ano, Risa Hontiveros, Parang, napaghahalata ho kayo, Ibang klase naman itong si madam, may pagka-brutal. Talaga hong inuna niya yung ano, yung ulo ho yung inuna niya, 'no? Ulo ho ang inuna niya, tignan niyo ho 'to mga kababayan, ibang klase 'tong si Madam Risa, oo. May pagka-brutal ho pala 'tong alin na 'to, tingnan niyo, ulo. Pagka ho kasi sa mga ganyang, madam meron ho ba kayong ano, meron ho ba kayong itim na ano, parang sanay na sanay kayong pumunit ng larawan. Perdibli wala ho kayo. O di naman ho kaya, ano, anong tawag dun, yung pangtahe, yung, karayom. Parang nakukulangan ata ho kayo sa mga props na dala niyo. Dapat ho nagdala din ho kayo ng mga ano, ng mga manika, ng mga perdible, 'di ba? Merong gano'n 'yon. Oh, eto ho, ngayon punta ho tayo dito kay Tio Moreno. Ito talagang si Tio Moreno, ibang klase din. Tingnan niyo ang ginawa kay Risa. Ikaw, Risa, akala mo makakaisa ka. Hindi lang hindi lang ho pinunit-punit, inapak-apakan pa. Naku, matindi ang galit nitong mama na 'to. Kung sino ka man, Brad, matindi ang galit mo kay Senator Risa Hontiveros. Kaya kung ako sa'yo, Risa, matakot ka na. Baka yung susunod diyan, kung ano na hawakan yan. Oh. At di pa ho yan nagtatapos diyan. Tingnan niyo naman ho, siyempre, alangan naman. Kaya kung ako dito kay Senator Risa, maghinay-hinay siya. Ganyan ho kamahal ng sambayan ng Pilipino, itong si Vice President Sara Duterte. Tingnan mo naman, ikaw pinunit mo lang, ikaw inapak-apakan ka at sinunog ka pa. Kaya kung ako sa'yo, matakot ka na, baka yung mga perdiblit karayong ang susunod na dyan. Itong si Sir, iba trip nito Pagkatapos niyang inapak-apakan, sinunog niya itong si Risa. Akala siguro, gaganti ko itong si Vice President. Nakalanda ko. Ibang klase ko talagang politika sa Pilipinas. Mga aswang, ulam, mambabarang, nagsasama-sama. Ngayon naman mga kababayan, dumako ho tayo dito kay Ma'am Myla Roque, no. Ito ho ang mga banat niya dito kay Ace Barbers. Ace Barbers is an abusive individual. He abused his immunity from libel with a claim that I am an incorporator of Lucky South, even when there is no single document linking me to it. Yun ang problema. Banat to kasi ng banat itong si Ace Barbers. Madam, tandaan niyo ho, weather lang yung ano na yan, yung politika na yan. Darating din ho ang
panahon na sila naman ho ang hahabulin natin. Sila naman ho ang magpapaliwanag sa lahat ng kalokohan na pinaggagawa nila. Akala mo ba, Ace, malinis ka? Ako wala akong alam na baho mo, pero sigurado ko marami sa mga tao sa Pilipinas, maraming mga opisyal dyan na alam nila kung anong baho mo. Kaya pagka bumaba ka na dyan at wala na sa kapangyarihan, yung hari nyo, yung Diyos yung tabatsoy, kung ako sa inyo, maghanda-handa na kayo. Ito, pakinggan nun natin itong report kaugnay dyan sa ano na yan, dyan sa banat nitong si Ace Barbers dito sa asawa nitong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Matapos masangkot ang pangalan bilang incorporator umano ng Lucky South, sinabi ni Myla Roque, asawa ni Attorney Harry Roque, na inaabuso ni 2nd District Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang kanyang immunity sa libel. Ayon kay Myla, walang kahit isang dokumentong nagpapakita na sangkot siya sa Philippine Overseas Gaming Operator o POGO, kaya di siya dapat idamay dito. Ayon naman kay Representative Barbers, lumutang lang ang pangalan ni Mrs. Roque sa POGO hearings dahil siya ang pumirma ng lease agreement ng isang fugitive Chinese IT expert. Dagdag pa ng mambabatas, hindi siya abusado at siya pa nga, anya, ang nagpapaalala sa kanyang mga kasama na kumalma at iwasang magbigay ng mga pahayag na hindi kinakailangan habang isinasagawa ang... Hindi, sir. Naglalaro kayo dyan eh. Good cop, bad cop dyan sa hearing na yan. Ikaw yung dating good cop, pero mga luko-luko lahat kayo dyan. Huwag nyo nga kami pinagluluko nyo naman sa bayan ng Pilipino. Kala nito mga tao na to merong mga congressman ho talaga rude. Papalabas nila na kami lagi nagko-contempt. Yan si Paduano. Ang trabaho ni Paduano, taga-dispatch siya. Pag sinabing taga-dispatch siya ho lagi ang nagsasite ng contempt. Ito namang itong si Atrasabante, yung tipong siya yung wisdom. Siya yung nagbibigay ng yung kalmado pero matindi kung bumanat, di ba? At ito naman si Ace Barber, siya yung chair pero tahimik lang siya. Nagpapakita siya doon na hindi, binibigyan ko ng leeway itong mga ano na to, itong mga anong tawag dito, itong mga resource person. Pero ang totoo ho niyan, kasama ho lahat yan sa plano. Hindi naman ho sila pwedeng magmukhang mga arrogante doon. Lahat sila nagsisigaw. Kagaya nitong si, ano pa nga ito? Itong si Kung Hun. Napanood niyo ho ba yung video ni Kung Hun? Kala mo talagang mahal na mahal niya sa bayan ng Pilipino. Kasi yung panga niya nahuhulog, yung mata niya lumuluwa eh. Alam niyo ang tawag sa mga yon? Bangag. Heto mga kababayan. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Prof. Ferdy Passion. Kaugnay doon sa nangyaring pagkikita nitong si VP Sara at nitong si dating Vice President Leni Robredo dyan sa Naga. Ano ho yan political analyst. Pakinggan ho natin siya. Kung hindi yan tungkol sa politika, pwede naman mag-meeting. Lagi naman sila nagmi-meeting. Magkaibigan nga sila bago pa maging presidente si Digong eh. Imposibleng walang halong politika. Ito ang pananaw ng political analyst na si Professor Ferdy Passion kaugnay sa napabalitang pagkikita ni Vice President Sara Duterte at Leni Robredo. Paliwanag ni Professor Passion, maaaring bahagi ito ng kanilang paghahanda o posibleng pagtutulungan sa darating na halalan. Well, maring palabasin nila na hindi na popular si Bongbong, maraming pagkakamali sa liderato ni Bongbong at magkakaisa na, magbabalik na sa dilawan muli ang mga Duterte na kung saan naman sila talaga nanggaling at maring mag-field sila ng common candidates nila for next year's election and beyond. Hindi rin siya naniniwala Tingnan nun natin kung ano na mangyayari. walang plano si VP Sara na tumakbo bilang presidente sa 2028 national elections. Malinaw aniya na lahat ng kilos at mga salita ng vice-presidente ay nagpapakita na may interes siya sa posisyon. Gaya na lang ng ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa una ay hindi aniya tatakbo, ngunit kalaunan ay tumakbo rin. Naniniwala rin si Professor Passion na ang pagbisita pa ng ibang politiko sa dating vice-presidente ay posibleng paghingi ng tulong para sa eleksyon. Well, tandaan natin na may puwersa pa rin ng Liberal Party. No? Napakatagal ng partido niyan. No?
panahon pa ni Quirino, no? President Quirino at ni President Rojas. So may puwersa pa rin at sa pamumuno ni Edsel Lagman, malakas pa rin ang Liberal Party. Siyempre, lahat ng partido, maging yung panig ni President Marcos Jr., gusto sanang makasama ang Liberal Party sa isang unity ticket, no? Kasi kung sino man ang makakuha ng Liberal Party sa kanyang panig, malaki na ang tsansa na manalo sa 2025 at 2028 elections. Para naman sa isa pang political analyst na si Professor Ed Montayaw, mahirap din talaga aniyang paniwalaan na personal na pag-uusap lang ang natalakay ng magkita ang dalawa. Kung siguro, unang-una hindi magkakaroon ng midterm election, pangalawa, kung hindi siguro naghiwalay ang alyansa ng pangalawang Pangulo, pangatlo, kung matagal lang magkasama at magkaibigan personal silang dalawa, maaari na yung paniwalaan ito, walang halong politika. Pero yun na nga, ang hirap isipin ng walang halong politika kasi from the very start talagang magkaiba sila ng grupo. In fact, the current Vice President has been rather critical, very critical. Kahapon kinumpirma ni Robredo ang pagkikita nila ni VP Sara sa Naga City at binigyang diin na ang kanilang pag-uusap ay pawang personal at hindi politikal. Binigyang diin ni former Vice President Leni Robredo na politically neutral silang lahat, kasunod ng pagpunta ng ilang mga opisyal ng Kahit ano pa ho ang naging pakay o rason nitong si Vice President Sara Duterte, abangan na lang ho natin. Pero ang atin dito, wala namang masamang tinapay talaga itong mga Duterte na to kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi ho tayo sold doon sa ideya na dahil sinapit nila ang magkaparehas na kapalaran sa politika nitong mga dilawan at dito sa mga bangag, magsasama sila. Hindi rin naman ho natin. Gusto niyo ba gusto niyo ba mabalik ulit sa national stage na si Leni Robredo? Oo, kawawa siya dahil binababoy siya ng mga kasama diyan sa Liberal Party pero hindi yung sapat na dahilan para suportahan ho natin yung alin na yan. Ha? Kung yung mismo mga kasama niya hindi ho siya rinirespeto, paano ho natin 'di ba? Ganun lang naman ho yung kadali. Rerespetuhin natin 'tong si Leni Robredo. O siguro meron siyang impluwensya diyan sa Naga. At kung ano mang pabor ibigay niya diyan sa mga politiko na yan, meron namang kapalit yan. Pero ang atin dito para pagsamahin itong si VP Sara, meron kasi mga pinapalutang na idea na gano'n. Hindi ko tayo sold sa ganun. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayong lahat. Kung hindi nyo pa napanood itong video, click nyo lang. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update.